Good morning! Welcome back to our YouTube channel. So this is the part 2 of the workshop about startup. Okay, so I know napanood mo na yung part 1 and you are excited to continue how to have the best business through lifestyles opportunity. So sabi nga, 'di ba? If you already know your why, bakit mo to gagawin, and nakita mo yung paraan, dapat lang nabigyan mo ng panahon aralin. So when I met Lifestyles, yun talaga yung naging decision ko from the time na na-prove ko talagang may magandang income potential si Lifestyles. Sabi ko, naging certified public accountant nga ako dahil nagdesisyon ako. So walang imposible basta ginusto ko din maging GMD. So I'm sure nanonood ka ngayon dahil gusto mo din maging Global Marketing Director. Okay, so etong part 2 is all about now the structure. So ano na ba yung gagawin mo since may pangarap ka, gusto mo tong maaral, so ano na yung part 2 ng ating startup? So, eto na yon. This is the system of the business. So, alam mo yung why mo, so paano mo na ngayon patatakbuhin yung business mo? So, unang-una, kailangan maglista ka talaga ng mga kakilala. That is the list information or list generation. So, information gathering, and then saka ka mag-filter, then you take time to prepare, or what you call the lift. Meaning, pag pinagawa ka ng mga kakilala, hindi ka muna mag-judge kung may pera ba yan, kung sasali ba yan, bibili ba yan. Do not pre-qualify. List as many as you can. After that listing, saka mo lang makaklasify kung alin doon ang pwede mong unahin through the information gathering. Siyempre, kilala mo lang yung tao initially sa pangalan, na simple background, pero hindi mo alam yung mga pain niya sa buhay, yung mga challenges niya, or mga pwedeng masolusyonan ng lifestyles. So, you can now start to gather information. So, ano na yung latest sa kanya? Then, after that, you filter. Sino na doon yung warm list mo, yung pinaka-hot prospect mo, kumbaga. Kasi marami tayong klase ng mga prospects. We have your warm leads. Ibig sabihin, kilalang kilala mo. Yung warm leads are just acquaintances. Meron namang cold leads. Yung totally hindi mo siya kakilala. Kinilala mo lang or bagong meet mo lang siya. And para mas maintindihan mo kung sino doon ang mas qualify, your list of people should have the age bracket, location, status of the finances. Saka ka lang sort out or makaka-qualify sino doon ang dapat mong unahin. Kasi pag nauna sa isip mo yung pag-sort out or pag-qualify, hindi aabot ng 100 yung listahan mo. Kasi isusulat mo pa lang yung pangalan, nagja-judge ka na, 'di ba? So, hindi 'yun ang tamang paraan ng pagsusulat. Kailangan lista muna, then information gathering, saka ka mag-filter or magko-qualify, 'di ba? So, ano bang itsura niyan? So, we have a startup booklet. You can buy it through your core upline. Ayan yung Annex 01, your list of people na format. So, you can see in the screen, the name, the age bracket. So, meron nakalagay dyan. Location, province, or country. Then, the financial status. Ano bang category niya? Then, saka ka pre-qualify. Ano yung mga column dyan? Dreamer ba siya? Close ba siya sa'yo? Can he or she financially decide? Importante kasi yung mga datang yan para si mentor mo or si upline mo ma-sort out kung sino yung dapat yung i-priority kausapin. Para hindi kung sino-sino lang dyan, di ba? O kumbaga, wala kang strategy or tinatawag na potential target. Okay, so yan. And then, pag na-sort out mo na with your upline's advice, kung sino yung mga potential na qualify nyo na for example, out of 100, meron kang nakuha dun mga top 20 na potential, yun ang ililipat mo sa yes chart. So, ano yung yes chart? Sila na yung babalik-balikan mo, o, 'di ba? Sila yung ipa-priority mong kausapin. Kaya diyan may column 1 to 12 kasi statistics shows na hindi naman talaga lahat ng kinausap mo, agad sa first time mo siyang na-meet. Pero alam mo ba, the reason why hindi sila agad umuoo kasi maybe the contributory factor is wala pa sa timing. Or second, hindi ka pa niya masyado naintindihan.
Okay? So, may tinatawag kaming niluluto kasi ang prospect. O, di ba? Kailangan mo siyang i-expose sa kung ano-anong mga events or tao or information until that person will totally understand ano ba talaga yung matutulong ng lifestyle sa kanya. Okay? So, kaya may tinatawag na yes chart. So, alam mo na talagang fina-follow up ang mga prospect. Hindi siya automatic na pag nag-no, wala na talagang pag-asa. Okay? So, this is the lifestyle success funnel. Okay. So, ano naman ang ibig sabihin nito? Kung ang pagbibake ng cake may sistema, 'di ba? Lahat ng bagay na ginagawa natin, pag may sistema, maganda ang kinalalabasan kaysa sa kung ano-ano lang na process, 'di ba? Parang yung for example, naggisa ka, 'di ba? Oo, nauna mo yung hindi mo nalagyan agad ng mantika, nauna yung bawang, something like that. Hindi ganon kaganda yung magiging output. Okay? So, kung gusto mo maging super tatag ng organization mo, ito talaga yung sistema. First and foremost, you can conduct show the plan or STP. 2-on-1 or 1-on-1. Bakit yan talaga yung pinaka-basic na maganda? Because if you show the plan or STP your prospect on a smaller exposure, meaning ikaw lang and your prospect, mas na-uncover mo yung kanyang mga pain, yung mga problema niya. Or, ikaw lang, saka yung upline mo, plus siya, mas buwelo kayo mag-usap-usap. Mas nagiging close, mas nagiging okay yung rapport. Remember, network marketing is a building relationship business. Okay. So, after that, nakausap mo na, nag-build kayo ng rapport, na-uncover mo yung pain, to more solidify the knowledge kung ano talaga to, i-invite mo siya sa health and opportunity presentation and experience. This is the second exposure, 'di ba? So sabi ng prospect mo, ayoko niyan or gusto ko niyan. Either way, kung umayaw siya or gumusto siya, mas maganda pa rin na mapakita mo sa kanya yung presentation kasi doon siya mas lalong mai-excite or mabubuo yung paniniwala niya sa kung ano man ang iniinom niya or ano man ang sinalihan niya or kung ano man yung kinukwento mo, 'di ba? So, after the hope, halimbawa sumali or hindi man sumali yan, gusto niya mas maganda pa rin na i-expose mo pa siya sa NDSO, New Distributor Success Orientation, or workshops na pwede naman pumasok ang hindi pa naka-join, or mas maganda pag naka-join na, pag downline mo na, mas persistent ka, mas porsigido ka, mapapasok siya sa mga training. Kasi pag napapasok mo yung downline mo sa training, mas magiging matatag siyang business builder. Okay? So, no mercy pagdating sa pagpapa-attend ng mga distributor sa training. Other than that, of the local training or ordinary training in the office, meron tayong national event monthly which is called the Recognition and Leadership Training. So, dyan, nagtatausan talaga yung mga tao kasi Luzon, Visayas, and Mindanao ang lumuluwas ng Manila or kung saan man i-held ang RLT dahil doon nabubuo yung conviction ng mga distributors na talagang maganda ang opportunity i-pursue. At kung guest naman siya, halimbawa, naka-attend na siya sa Hope, naka-attend na siya ng NDSO, I'm sure pag nakarating niya ng RLT, believe me, mas lalakas ang loob niyang sumali. Okay? So, yan ang tinatawag na exposure to another exposure. Okay? So, sa English yun. Sa Tagalog, maririnig mo sa amin, niluluto mo yung prospect or niluluto mo yung downline sa mga events. Okay? So, other than that, napakaganda rin na lahat ng downline mo, eto kailangan talaga nakasali na, ay maka-attend ng interactive workshop ng mga top leaders, especially most of the time, the speaker is the highest income earner, GMD Peng Mendoza. Once a month lang yan. Pero may qualification yan. May performance requirement yan bago makapasok dyan. So, kung lahat ng mga distributors mo, 'di ba, ay nakakasali sa ganyan, ibig sabihin, talagang mabubuo yung desisyon niya na mag-GMD siya. 'Di ba? So, once a month din yan. And once a year, grabe, ito yung biggest event ever ng buong Lifestyles, a global network, that is the National Gala. The National Gala is usually held in the big venues like SMX, World Trade Center. So, dito nabuo din yung paniniwala ko na
Karir talaga tong lifestyles. So the more people you bring to this event, the National Gala, and all other events, the bigger your business will become. Yan. Hindi ka na basta, iisa lagi sa function. Dadami ka. Kasi yung mga downline mo na lagi mong kasama dyan, magdadami din sila. At paikot-ikot lang yan until one day you are promoted to Executive Director, National Marketing Director, hanggang mag-GMD ka. Duplication lang yan, pabalik-balik lang yan. Yan yung tinatawag naming funnel na masasala mo din dyan kung sino ang magiging GMD downline mo. Yan. Yung mga sumasama dyan ng paulit-ulit at talagang nagpupurso mag-aral na mabuti, yan talaga yung magiging Global Marketing Director. Okay. So, yung mga hindi sumasama palagi, hindi consistent. Either user ang kakabag sa kanila, or nakaka-recruit naman, pero hindi basta napopromote. And minsan, pag sinawing palad, sila yung malalaglag, magkukwit sa MLM Cemetery. Okay. So, kahit GMD na po ako, buwan-buwan, every time may event, nandyan po ako sa mga training na yan. Because those trainings or that lifestyle success funnel will really hone you to become one of the strong leaders here in Lifestyles together with your team. So, syempre, ang makakasama mo dyan sa funnel na yan are those distributors who have big dreams, willing to work, and, of course, gusto talagang matuto. Yan. So, yan ang tinatawag namin na Lifestyle Success Funnel. Or, maririnig mo minsan, ang tawag dyan sa Lifestyles Office is Lifestyle Success System. Okay, 'di ba? So, sundan mo yan, gawin mo yan, para yung mga distributor mo, gawin din nila. Okay? So, next is life science. Okay, ano naman yung life science na form? Siyempre, marami ka namang activity sa lifestyles. Nag-a-attend ka, nagkakausap ka. Ngayon, this form will help you analyze your day-to-day activities because every month you have a 30-day column or 31 column to evaluate yourself. So, ano yung mga nakasulat sa form na yan? O, ilan yung downline mo na nakausap, ilan yung downline mo naka-attend ng function, ilalagay mo dyan sa column, ilang oras ka nagtrabaho, ilang product ang na-push mo. So, marami po yan. There are several activities written there na pag yan na-fill upan mo every day, kung ano yung nagagawa mo, magkakaroon ka ng self-reflection or may evaluate mo agad kung ano yung pwede mong ma-improve pa sa business mo. And pag nagpa-coaching ka or nagpa-counseling ka, mas madali ka rin ma-evaluate ng upline mo. Kaya ka pala hindi dumadami kasi laging ikaw lang ang mag-isa sa function. Pwede ka niyang maturuan kung paano mo ma-encourage yung mga tao mo sa function. So, ganon. You really have to be honest. Tandaan mo, business mo to. Kung ano ang isulat mo dyan at kung gawin mo yan, business mo pa rin na makikinabang. Okay? So, for one, I really, really admire people na gumagawa nito kasi ibig sabihin, dead serious ka na gusto mong makita kung ano ba talaga tinatakbo ng business mo. Kung para ka kasing halimbawa, meron kang tindahan. Kung wala kang sales record, paano mo malalaman na may benta ka? 'Di ba? So, ito rin naman yon. Kung wala kang lifestyles, paano mo makikita kung marami ba talagang nakakausap mo? Okay? So, yan ang napaka-importanting isa pang form na papapakinabangan mo when you start doing the business. Okay? So, what are the tools that you need in this business? First, buy your startup booklet. That's only 200 pesos. Ask your core upline. Buy your flip chart. So, more or less, yan yung parang 500 pesos yan. Saan ka bibili? Sa core upline mo, paturo ka kung saan. Andyan yung product and business presentation na kahit mag-isa ka lang, kaya mong ipakita sa prospect mo. 'Di ba? And the BBB website, the Business Builder website. Ano naman to? This is a personalized website done by the P6 team under GMD Peng. Andun lahat ng skills na kailangan mong matutunan and other information for you to become a strong business builder. So, sinusubscribe din po yan. Just ask your core upline. Hindi po yan sa lifestyles alone. It's exclusive to the team of GMD Peng Mendoza. Okay?
And of course, the book, which is the Bible of all network marketers, especially in lifestyles. Ito talaga yung unang librong nabasa ko na nagpatatag ng paniniwala kung wag talaga ako mag-quit your first year in network marketing. So, you can buy that through online. Meron din naman ako nakikitang some distributor na nagbebenta niyan sa office. So, just ask your core upline. So, pulbusin mo yan. But, ang maganda dyan, matututunan mo in advance kung ano yung mga challenges na i-experience ng mga nagbi-build ng network. So, pag dinaanan mo, alam mo na, hindi ka na magugulat. Then, calculator, your notebook, your business cards, and your brochure, all forms, credit card form, application form, and of course, most important is your product. Kailangan meron kang at least isang express direct na pinapaikot. Kasi without you having your products, syempre, hindi ka ganon ka-effective, kabuelo, gawin yung business mo. Okay? So, you learn about the funnel, success funnel, the forms that you need, and of course, the tools that you need in this business. Okay? So, that's all for our part 2. Now, we go later for our part 3. Ang importante, kahit ilang beses mo ito panoorin, pag hindi mo ginawa, wala ding mangyayari. Diba? So, action is the best solution. Start where you are, use what you have, do what you can. So, do not just watch others succeed. It's better for you also to try and move forward so that you will also be successful. So, that's all. Thank you very much and good morning.